Good day everyone. My name is Junmark Obreros from BSITS2A at para naman sa video na to, tungkol ulit ito sa operating system finals namin na mag-focus sa remote desktop. Simulan na natin. So, step 1 agad tayo. So, unahin na natin sa Windows XP tsaka sa Windows 2008 or Windows Server 2008. Lahat yon kailangan natin iset sa internal network yung network nila. So, kunwari, nasa VirtualBox na kayo, click nyo yun. Or, let's say for example, nasa loob na kayo ng VirtualBox, tas andun yung Windows XP tsaka yung Windows Server 2008. I-right click lang ninyo yun, tapos i-click nyo yung settings, tapos ito na yung lalabas doon pag clinic nyo yung settings. So, puntahan nyo lang yung network, tapos iset nyo yung attached to sa internal network. So, parehas yun para sa Windows XP at saka sa Windows Server 2008. Next naman, connecting Windows XP to Windows Server 2008. So una, andito tayo sa Windows XP. Dito sa my computer na to, right click nyo to, tapos click nyo yung properties. Pagkatapos nun, pumunta kayo sa computer name, tapos i-click nyo tong network ID at may lalabas dito na Windows or Wizard. So click nyo lang yung next. Tapos next lang ulit, tapos dito ilagay niyo yung username and password ng admin na ginawa ninyo. Tapos saka nyo ini-next ulit. Pagkatapos nun, ganun lang ulit, lagay yung computer name which is yung Finals XP. So, ito yung Windows XP, tapos yung computer domain, tupt.com. Tapos next nyo lang pati dito. ah sorry. So, yung username and password nyo lang ulit, lagay nyo lang dito. So, sa screenshot na to, wala siya, pero ilalagay nyo na lang yung username and password nyo dyan. At okay, tapos next ulit. Tapos dyan, dito, next nyo lang ulit. Tapos, naka-standard user, tapos next nyo lang ulit. At dito, after successfully joining the domain, you will be prompted to restart the computer. Click OK to restart the computer and apply the changes. So, finish nyo lang yan. Tapos, i-restart nyo na siya. Pagkatapos dyan, sorry, makatilalamunan ko. So, pagkatapos nun, sa Windows Server 2008 naman tayo. So, pumunta lang kayo sa Active Directory Users and Computers. Click nyan. Tapos nun, look for the computer name of the Windows XP client. So, pag pumunta na kayo sa computers, may kita nyo dyan yung Finals XP. So, ito yung ginawa natin kanina na kinonect natin yung Windows XP into Windows Server 2008. So, dapat may kita natin yung computer na to. So, ayan. Pagkatapos nyan, na nakita na natin yung Windows XP, ito naman tayo sa connecting Windows 7 to Windows Server 2008. So, dito sa loob naman yan, katulad lang ng ginawa natin kanina, yung network netong Windows 7, kailangan natin siyang ilagay into internal network. So, pag nalagay nyo niyan, click nyo lang yung OK. So, dito na sa loob ulit ng Windows Server 2000 or Windows Server, mali. Dito pala sa Windows 7, yun, Windows 7, sa may computer, i-right click nyo lang yan, tapos click nyo tong properties. So, pagkatapos noon, click nyo tong, okay, ano sabi dito? Select properties, click the change settings. So, ito yan, change settings. And then, locate under the computer name, domain, and work group settings section. So, dito na yan, next na tayo. So, makikita natin yung computer name, click nyo yung network ID, katulad lang to sa kanina. So, may lalabas ulit na wizard, next nyo lang yan. Tapos dito, lalagay nyo ulit yung username and password ninyo. Tapos, next nyo ulit. Tapos dito, yung computer name, Finals Windows 7. So, yan yung pangalan ng operating system natin na Windows 7. Tapos yung domain niya na tupt.com. Tapos next nyo lang ulit. Dito, restart nyo na ulit yon at finish nyo lang at i-restart nyo na ulit siya. So, pag tinignan natin sa Windows Server 2008, ayan, sa loob ng Active Directory Users and Computers ulit, sa loob yan ng Windows Server 2008. Makikita natin dito, pumasok na yung finals na Windows 7. So, na-connect na natin or nailagay na natin yung Windows XP at saka Windows 7 sa loob ng Windows Server 2008. So, yan. Tapos niyan, Katapos niyan, enable na natin yung remote desktop on Windows Server 2008. So, click natin yung start, tapos search lang natin yung control panel. Tapos, pumunta kayo sa allow a program through Windows Firewall. Click nyo yan. Pagkatapos nun, scroll nyo lang hanggang sa makita nyo yung remote desktop at i-check nyo yun. Tapos, i-okay nyo na. At
Sa ano naman, okay, so tapos na tayo sa Windows 2008 na pag-enable ng remote desktop. Dito naman tayo sa Windows XP, yung pag-enable ng remote desktop. So sa my computer, right-click nyo lang yon. Sorry. So right-click nyo lang may computer, tapos click nyo yung properties. Tapos dito, lalabas tong window na to. Tapos i-click nyo tong select remote user or users. So dito, on the Windows Server 2008 system, open remote desktop connection. So ito yan, remote desktop connection. So yung lalagay natin dito sa computer is yung pangalan or yung computer name at saka yung domain name ng Windows XP. So makikita natin dito, finalsxp.tupt.com. So pag nalagay nyo na yan sa loob ng Windows Server 2008, i-click nyo na yung connect, tapos may lalabas na prompt dito, i-yes nyo lang yan. Katapos nun, if successful, you will be connected to the Windows XP computer remotely, and you can now perform tasks on it as if you were physically present. And only the TUPT administrator account will be able to unlock the computer remotely. Katapos nun, dito naman tayo sa pag-enable ng remote desktop sa Windows 7. So, dito ulit tayo sa computer. Right-click nyo yan, tapos click nyo ulit yung properties. At dito, kiklik nyo tong remote settings na to. At lalabas dapat tong window na to. Lalagay nyo lang ulit yung username and password ng admin nyo dito. Tapos, click nyo yung yes. Katapos nyan, punta kayo dito sa remote naman. Lalabas yung system properties. Click nyo tong remote. Tapos, i-allow nyo lang siya. And then, click nyo na yung okay. Pagkatapos nun, dito naman ulit tayo sa Windows Server 2008 system. So, search nyo lang ulit yung remote desktop connection at dito ilalagay naman natin yung computer name at saka yung domain name ng Windows 7, which is finalswindows7 or win7.tupt.com. Tapos i-connect nyo lang ulit. Tapos nun, ayan, on the Windows, okay na yan, nagawa na natin yan. So, pag connecting na siya or pag connected na siya, so ayun, na-connect na natin yung Windows Server or na-connect na natin yung Windows 7 at saka yung Windows XP sa Windows Server 2008. So, ayun, doon na nagtatapos yung tutorial natin or yung video na to. So, maraming salamat sa panonood. God bless and bye-bye. Ayun na natin.